kwento at babala. Marami ang nagtatanong na kung totoo bang may kapangyarihan ang Iglesia ni Kristo, na tatag ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, upang ito ay may kakayahang magtagumpay at mananatili, hanggang sa wakas ng panahon. Sino ang taong nagsasabi na ang Iglesia na itatayo ni Kristo dito sa daigdig, ay may kapangyarihan na harapin ang mga kaaway, at ito ay magtatagumpay hanggang sa pagbalik ni Kristo, at ano naman ang kapangyarihan na ito? Totoo ba na ang Iglesia ni Kristo noon ay naubos at hindi na nakakabangon dahil sa pang-uusig ng Imperyo ng Roma? Sino po ba ang tagapagtanggol ng orihinal na Iglesia ni Kristo, mula sa mga taong nagtatangkang wasakin ito? Totoo ba na ito ay nawasak ng mga kaaway? Samahan niyo akong lakbayin ang lumang daan ng kaalaman, upang tuklasin ang hiwaga ng kapangyarihan ng tunay na Iglesia ni Kristo, na itinatag ng Panginoong Hesus noong taong 33. Sa dami ng mga denominasyon sa buong mundo, mahirap tukuyin ang eksaktong bilang ng mga relihiyon sa buong daigdig, na may pangalan ni Kristo, katulad ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Dahil sa iba't ibang interpretasyon at klasifikasyon ng relihiyon. Gayunpaman, mayroong ilang mga pangunahing punto na maaaring tingnan upang ito ay makilala. Ito ang Kristyanismo, ang pinakamalaking relihiyon na may kaugnayan kay Hesus Kristo, na may tinatayang 33% ng populasyon ng mundo na sumusunod dito. Sa loob ng Kristyanismo, mayroong maraming mga denominasyon o sangay, kabilang ang Katolisismo, Protestanismo, at Eastern Orthodox. Ang bawat isa sa mga ito ay may sariling mangangaral, at mga interpretasyon at tradisyon. Ang mga relihiyon na ito ay may iba't ibang paniniwala tungkol kay Hesus. Para sa iilang Kristiyano, siya ay itinuturing na anak ng Diyos at tagapagligtas. Habang sa ibang mga relihiyon, siya ay maaaring ituring lamang bilang isang propeta, guro, o isang tao na ginawang kasangkapan lamang ng Diyos na Ama. Dahil sa malawak na pagkakaiba-iba ng mga paniniwala at interpretasyon, mahirap magbigay ng tiyak na bilang ng mga relihiyon na nakapangalan kay Kristo. Ang pangalan na Church of Christ ay isang pangalan na ginagamit ng iba't ibang grupo ng mga Kristiyano, kaya mahirap tukuyin ang eksaktong bilang ng mga simbahan na gumagamit nito. Bukod pa rito, mayroong mga partikular na simbahan sa iba't ibang bansa na gumagamit ng pangalang Church of Christ, tulad ng Simbahang Iglesia ni Kristo. Ito ay isang independenteng simbahan na nagmula sa Pilipinas. Ang Simbahang United Church of Christ, ito ay ang pangunahing linya ng paniniwalang protestante na denomination sa bansang Estados Unidos. Iba naman ang Simbahang Church of Christ sa Thailand. Ito ang pinakamalaking protestanteng simbahan sa bansang Thailand. Iilan lamang ito sa mga simbahan na gumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga grupong ito, mahirap magbigay ng eksaktong bilang ng mga simbahan na may pangalang Church of Christ. At ito ang dahilan kung bakit nalilito na ang mga tao, kung sino sa kanila ang totoong Iglesia ni Kristo na nagmumula sa Jerusalem. Ngunit kung tayo ay magsaliksik ng mahabang panahon, kasama ang pagpapakumbaba sa sarili, bukas na kaisipan, at puso, ay maaring matuklasan natin na ang totoong Iglesia ni Kristo ay naiiba sa pamamagitan ng kanyang katangian. At ang pinakamalaking katangian na nagpapakita ng pagpapatunay nito, ay ang kanyang kapangyarihan na wala sa iba. Marami sa atin ang hindi nakakaalam, na napakamayaman sa kapangyarihan ng Iglesia ni Kristo, na ipinagtiwala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol. Ang kapangyarihan na ito, ay hindi katulad ng nasa mga huwad na iglesia. Dahil ang kanilang kapangyarihan, ay nagmumula lamang sa kung sino man ang tao, na nagtatag ng kanilang simbahan. Ang kani-kanilang mga doktrina, ay nanggagaling lamang sa kanilang sariling kongregasyon, o sariling panukala at batas, na nagmumula lamang sa kanilang mga tagapamahala. Ang mga batas sa kanilang simbahan, ay kinuha lamang mula sa mga talata ng Biblia, partikular sa 4 na Ebanghelyo, at mula lamang sa kanilang sariling deklarasyon. Ngunit ang totoo nito, ang mga kinuha nilang mga talata sa Biblia, upang gamiting batas o doktrina para sa kanilang iglesia.
ay ginamit na noon pa ang mga ito sa orihinal na Iglesia ni Kristo, na itinayo sa Jerusalem, bilang awtoridad at kapangyarihan. Kaya malaki ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng mga huwad, at tunay na Iglesia ni Kristo. Dahil ang awtoridad at kapangyarihan ng orihinal na Iglesia, ay matagal na itong ginamit bago pa man nila ito inangkin. At narito ang una-unang kapangyarihan ng totoong Iglesia ni Kristo, na nakasulat sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, ito ang sinabi, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman, hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Yan ang totoong Iglesia ni Kristo, na nasa hula ng lumang tipan, na ayon kay Propeta Daniel, ay may kapangyarihan ito, na wawasak sa lahat ng kaharian, at hindi kailanman babagsak, sa sinumang mang-uusig nito, at ito ay mananatili magpakailanman. Yan ang kapangyarihan ng tunay na Iglesia ni Kristo, ang Iglesia na ito ay wawasak sa lahat ng mga huwad na Iglesia. At dahil sa kapangyarihan na yan, walang katotohanan ang kanilang sinabi na ang Iglesia ni Kristo na mula sa Jerusalem, ay natalikod, at nawawala. Bagkus, ito pa pala ang wawasak sa ibang mga maling pananampalataya. Susuriin natin ang Iglesia na ito, kung bakit hinuhulaan ni Propeta Daniel, na siya ang wawasak sa ibang paniniwala. Nang tinangkang wasakin ni Saulo, ang Iglesia na ito, noong panahon na siya ay sakop pa ng Pariseo. Hindi niya inaakala ang mga pangyayaring nagaganap, habang nasa daan siya ng Damasco. Dahil ang planong pang-uusig niya sa Iglesia na ito, ay hindi nagtagumpay, dahil winasak mismo ito ni Kristo. Sapagkat, kung sino ang magtangkang uusig, at wawasak sa Iglesia na ito, ay dadaan muna sa Panginoong Hesus. Sa aklat ng Juan Kapitulo 15 versikulo 18, ito ang babala ni Kristo para sa naghahangad na wasakin ang kanyang Iglesia. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Dito nagmumula ang kapangyarihan ng Iglesia na tatag ni Kristo, dahil ito ay protektado ng Panginoong Hesus. Upang magkakatotoo at mapatunayan ang kanyang sinabi, na ito ay mananatili kailanman at hindi mawawasak, bagkus ito pa ang wawasak sa ibang paniniwala na huwad. Noong unang siglo ng Kristyanismo, hindi mabilang ang mga martir, mula sa Iglesia na ito. Ngunit hindi sila kailanman nauubos. Dahil ang totoong Iglesia ni Kristo, ay tinaguri ang katulad ng mga linta, na sa bawat patak ng dugo ng mga martir, ay nagiging binhi ito sa simbahan. Yan ang malaking patunay, na isang kasinungalingan ang kanilang sinasabi, na naubos ang unang Iglesia ni Kristo, dahil sa pang-uusig ng Emperyo ng Roma. Hindi totoong malilipol ang Iglesia ni Kristo, na mula sa Jerusalem, dahil hindi nagsisinungaling ang Panginoong Hesus, na ito ay kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng mundo. At sino man ang may gustong kalabanin ng Iglesia na ito ay parang kumakalaban na rin sa Espiritu Santo. Sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 7 versikulo 51 ito ang sinabi. Napakatigas ng ulo ninyo, nagbibingi-bingihan kayo sa salita ng Diyos at ayaw ninyong sumunod dito. Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Kaya hindi lang si Kristo ang magiging kaaway para sa mga taong gustong pabagsakin ang Iglesia ni Kristo, na mula sa Jerusalem, kundi kinakalaban na rin niya ang Espiritu Santo ayon sa talata. Kaya isang pang-iinsulto sa Diyos, ang pagsasabi na hindi na nakakabangon pa ang Iglesia ni Kristo, na tatag sa Jerusalem noong 33 na siglo. Na umano'y ang Iglesia na orihinal, ay naubos, at natalikod, dahil mahina ito, at walang kapangyarihan na ipagtanggol ang kanyang paniniwala. Samantalang taliwas naman ito sa plano ni Kristo, dahil tinitiyak ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan nito bago siya umakyat sa langit. Sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, nangangako si Hesus, na bibigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang maging mga saksi niya sa iba't ibang lugar. Ito ang sinabi, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
Dito natin malalaman ang tunay na katangian ng orihinal na Iglesia ni Kristo. Na ayon kay Kristo, ang kapangyarihan nito ay nagmumula mismo sa Diyos, upang ito ay lumaganap hanggang sa dulo ng daigdig. Ang kagustuhan pala ng Panginoon ay magiging universal, at ito ay natupad noon pa sa panahon ni Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma Kapitulo 1 versikulo 7-8, na nagsasabi, "Sa lahat ninyong nang-asa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya, at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Kaya kung mayroong mga iglesia ni Kristo, o Church of Christ na relihiyon, na magsasabi na ang Iglesia Katolika ngayon, ay isa na lamang impostor. Malinaw na ang kasinungalingang ito ay kanilang sinasadya, upang lalabas na sila ang tunay na Iglesia ni Kristo na itinatag sa bagong panahon, para ibabangon umano ang nawawalang Iglesia ni Kristo, mula sa Jerusalem noong unang siglo. Ito ang kanilang malaking pagkakamali, hindi nila iniisip kung ano ang kapangyarihan ng tunay na Iglesia ni Kristo, na siyang wawasak pala sa mga huwad na relihiyon, at ito ay tatayo magpakailan man ayon kay Propeta Daniel. Sa kabuuhan, ano pa po ba ang silbi ng mga bagong relihiyon na itinatag lamang ng tao ngayon? Kung ang tunay na Iglesia ni Kristo pala ay nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyang panahon, ayon sa Biblia, at handang wawasak sa ibang paniniwala na gawa-gawa lamang ng nagsisitayo ng kanilang sekta. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.